It is official and confirmed na takot itong si Imu kay Loki. Hindi niya ina-expect na may ganitong halimaw na higante sa loob ng Elbaf. Inaakala niya guys na after niyang magawang isang Holy Knight si King Harald, wala nang makakapigil dito. But guess what? Winantap yun ni Loki. According sa mga hawak na info, sa mga hawak na details and strategies nitong si Imu, hindi pa dito accounted for itong si Loki. Hindi niya alam na may ganito kalakas na higante sa loob ng Elbaf. Or most likely, hindi niya ina-expect na ang combination ng Ragnir at ng legendary Devil Fruit ay kayang magbigay ng ganito katinding buff. Ito ang rason kung bakit sa loob ng napakahabang panahon and after ng incident na ito, never na ulit pinakialaman ni Imu ang Elbaf. Alam niya na oo, pwede siyang mag-deploy ng panibagong mga Holy Knights doon, pwede niyang isurvey ulit ang Elbaf Kingdom, pero sigurado din siya na by the moment na ma-deploy niya ang kanyang mga kawal doon, papatayin din yun agad ni Loki. Dahil by comparison, aware naman itong si Imu na mas malakas talaga si King Harald kumpara sa iba niya pang mga Holy Knights. Pero napatay yun nitong si Loki. Anong gagampanan ng ibang mas mahinang Holy Knights kumpara sa kanya? Although, oo, pwede nating i-consider na ang takot na ito ni Imu ay para lamang sa kanyang mga kawal dahil kahit papano we cannot say for sure na mas malakas pa si Loki kumpara kay Imu. Ang isa sa iniisip dito ni Imu guys kung bakit siya kinakabahan at kung bakit nag-aalinlangan siya na palagan na naman itong si Loki is that meron siyang weakness. At na-confirm yon sa latest chapter. Nakita natin kung gaano ka-overpowered ang abilities nitong si Imu. Kaya niyang gamitin ng Domi Reversi ang pag-convert ng isang tao, ng isang kahit na anong race, basta isang individual na mamimit, ang criteria, ang conditions, kaya niyong gawing isang devil na susunod sa kanya with complete obedience. Hindi lang yon, kaya din niyang mag-create ng mga Holy Knights, ng God's Blade, ng Gorosei sa pamamagitan ng kanyang pact, ng Covenant Seal. By this way, ang mga individuals na mag-e-enter ng contract sa kanya ay makaka-gain ng additional power-ups. Magiging mas malakas, possible na makagain din sila ng additional na mga abilities, lalong-lalo ng regeneration and immortality. And what makes this an overpowered ability is that pwede siyang mag-stack nito guys. Pwede siyang mag-create ng napakaraming mga kawal sa pamamagitan nito. Na akala natin napakadaya talaga pero meron pala itong disadvantage. May mabigat din pala yung kapalit dito kay Imu. Ayon kay Imu sa latest chapter sa conversation niya at ng mga Gorosei, meron din palang napakalaking kapalit kung sakaling mamatay ang isang individual na inentera niya ng contract na binigyan niya ng pact. Meaning, kung ang isang God's Blade, ang isang Holy Knight, or ang isang Gorosei ay mapatay sa isang laban na gumagamit ng kanyang ability, magkakaroon nito ng epekto sa kanya. Tatanggapin din niyang damage nun. Magkakaroon yun sa kanya ng significant backlash. Rason kung bakit guys, kahit nag-suggest ang mga Gorosei na pwedeng mag-deploy na lang sila ng panibagong mga Holy Knights sa Elbaf para i-check, para tingnan kung effective bang ginawang pentagram nitong si Harald, hindi nag-agree doon itong si Imu. Dahil kapag ginawa nila yon, para silang nagbibigay na naman ng pagkain kay Loki. Na kung tutuusin, okay lang, walang problema guys dahil pwede namang mag-create na lang ng panibagong mga Holy Knights itong si Imu. Wala namang risk dahil kayang-kaya niyang gumawa ng panibagong Holy Knights. Pero dito inamin ni Imu na magkakaroon yun ng significant na effect sa kanya. Kaya hindi na siya nag-risk, hindi na siya nagpadala ng panibagong mga Holy Knights. Dahil kung isa-isa yung papatay ni Loki, dadagdag lang ng dadagdag ang damage nun sa kanya. Also, along with it ay naamin din itong si Imu na may rason kung bakit alam niya, ine-expect niya na hindi magwo-work ang schemes na pinaplano niya para kontrolin si Harald at magkaroon sila ng deeper connection. Ang rason na yon is that dahil konektado at parte pala ng D-clan ang Elbaf Kingdom. Hindi pa natin alam kung paano but now it is confirmed at may i-explain ito for sure sa upcoming chapters. Ang natatanging connection lamang na alam natin tungkol sa D-clan at sa mga giants ay itong si Loki at si Harald. Si Loki na nag-adapt at nag-carry on ng will nitong si Raps na i-take over ang buong mundo na actually ngayon kung papansinin natin guys, it's as if parang yun lang ay pinapakita na front nitong si Loki dahil hindi naman talaga siya masama. Habang si Harald naman alam niya na ngayon ang sikreto na tanging itong si Sebek lang nakakaalam. Maging ang kanyang sariling crew, hindi alam ang tungkol sa Davy Clan at kay Davy D. Jones. Pero ngayong patay na nga siya, na-share niya ba ito sa kahit na sino? But the point here is that para bang kapareho ni Luffy ng Sun God Nika itong si Loki para kay Imu.
Nakita natin na tanging si Joyboy pa lamang ang nakakapagpanginig dito kay Imu. Ngayon, itong si Loki naman ang nagpakilabot sa kanya. Hindi lang yon, member din ng D-Clan itong si Loki. Nakain din niyang devil fruit na sinabi ni Rox before na ang devil fruit na kayang magpataob. Ang devil fruit na kayang pumatay kay Imu. Hindi lang yon, hawak din niyang Ragnir, ang napaka-OP na treasure ng Elbaf Kingdom. Ang devil fruit weapon na hindi lang kayang mag-deploy ng lightning attacks kung hindi kaya ding i-freeze ang kanilang kalaban. At pinatunayan yon itong si Loki nang gamitin niyang Niflheim para i-freeze ang isang gigantic na Draugr ng isang hit lamang. Dito nga din natin nakita na nagulat at talagang kinabahan si Luffy nang makita niya to. And also, hindi pa nga natin dito man lamang nalalaman kung ano talagang devil fruit nitong si Loki. Tanging ang abilities pa lamang ng Ragnir, ang kanyang physical abilities pa lang pinapakita at ine-expose niya dito. Hindi din siya marunong lumipad guys. Mali ang binanggit ng spoiler context before, pero ayon sa kanya, kaya niyang talunin ang underworld papunta sa Sun Realm. Just imagine kung gaano yung kataas and very confident siya na kaya niya yung i-pull off. Patunay lang din ito guys na hindi nagsisinungaling si Loki nang sabihin niya na kayang-kaya niyang patayin ang mga Holy Knights na nasa Elbaf ngayon. Tulad ng binanggit ni Imu, napakalakas ni Harald. Incomparable ang kanyang strength and capabilities sa iba pang mga Holy Knights. Kung kaya yung patayin itong si Loki, ano pa kaya ang iba pang mas may hinang Holy Knights ngayon na nasa Elbaf Kingdom? Tulad nitong si Killingham, tulad nitong si Summers. Pero pwede nating sabihin na exception dito si Gunko dahil sinasapian siya ngayon ni Imu. Another thing na para bang unti-unting ginagawan pa ng cliffhanger dito ni Oda is that hindi natin na-witness kung paano nangyaring naitali si Loki sa Treasure Tree Adam sa Underworld. Kung natatandaan nyo pa, sinabi ni Dory at ni Brogy before na tanging si Shanks lamang ang nakapigil dito kay Loki. Pero nangyari yun 6 years ago, not after this flashback. Magkakaroon pa ng mahabang panahon bago yun mangyari. At ayon dito kay Loki, after ng pagkapatay niya kay King Harald ay nagliyag siya papunta sa dagat kasamang iba pang mga soldiers. Anong nangyari sa panahon na yon bago siya makapture nitong si Shanks? And actually napag-usapan na natin ito sa isa sa ating mga previous theory analysis video. Pero I think at this point, nang buong-buo na ang loob nitong si Loki na labanan ng world government at hindi na siya mapigilan ni Harul, pareho nang tumatakbo sa isip nitong si Shanks at nitong si Gaban. Mawawala ng kwenta ang ability na na-acquire niya kung mapapatay at makokontrol lang din siya agad ni Imu. So for sure from here on, nagbabalak ng dalawa ng paraan para pigilan siya para hindi masayang ang buhay at ang ability na na-acquire niya. But what do you guys think? This is where this video ends and by the next video na may re-release natin by Friday, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa kung ano talagang ability ng Ragnir at kung anong possible na connection nito sa Galila Giants, ang pure ancient warrior giants na naka-freeze dahil ngayon ay alam na natin na kaya ding i-freeze ni Ragnir ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng Niflheim. Just what if itong si Ragnir ang nag-freeze sa mga Galila Giants at siya din ang nagbigay ng info dito kay Harul. Ang message na natanggap ni Harul before na hindi niya alam kung saan nanggaling pero dito na-depict niya na tinutukoy nito ang frozen Galila Giants. Paano na lamang kung at some point, since hawak na ni Loki ang Ragnir, ma-unfreeze niya ang lahat ng Giants na yon at magkaroon siya ng kanyang sariling batalyon. But what do you guys think? Para ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.